Sabi natin yan. Diba? Nasa linya no natin, partner, ang National Food Authority Administrator Sir Larry Lacson ngayong umaga. Sir Larry, magandang umaga po sa inyo. Welcome po sa Double Weng, sa Double D, Radyo na, TV pa. Good morning po. Good morning po. Good morning, Double Weng. Magandang umaga rin sa ating mga taga-subaybay. Magandang umaga po. Yan, Okay, magandang balita to. Ang gusto ko lang po muna malaman, Administrator, nationwide po bang implementasyon itong Bigas 29 ng National Food Authority? Kasi ibig sabihin, hindi Metro Manila lang ang makikinabang na vulnerable sector dito. Initially po, ito po ay gagawin lamang sa mga piling lugar at sa mga kadiwa centers natin po initially. Pero ang sa amin naman pong pagpupulong sa Department of Agriculture, ang intention po nito ay talaga po namang maging sanang nationwide. Ano po, no? Pero kailangan pong i-pilot muna sa ilang mga kadiwa centers na. Metro Manila po yung Kadiwa Centers na yon. Opo. Metro Manila po. Tsaka mga ilan-ilan po yatang sa ibang karatig na po. Okay, dahil ito ay limitado lang sa mga vulnerable sectors, plus meron limit na 10 kilos, di ba, kada buwan, Weng? Sampu lang, 10 bawat kilos pwedeng magbumili. per month. O, ibig sabihin ba, limitado lang kasi yung supply natin na pwedeng ibenta at 29 pesos per kilo sa Kadiwa Centers? Sa ngayon po, ganun ang balak ng Department of Agriculture, no? 10 kilo kada pamilya, kada buwan. Kasi sa totoo naman po, ito po ay proyekto ng gobyerno para maibisan lamang po yung kahirapan sa taas ng presyo po. Pero alam po naman natin to may mga kaakibat na budget pag nagpapatupad po tayo ng proyekto. So, tingin ko po kinakalibrate pa, tinitignan pa po. Malay po natin, mas lalo pa pong palawagin ng Department of Agriculture. So, pero sa ngayon po, ganun tama po yung sinabi ninyo, 10 kilos per month. Ito lang, yung supply ho natin na yan, sinasabi na yan po yung mga luma na pero pwede pa. Pakipaliwanag na sa atin kung paano bakit ba magiging nagkakaroon ng pwede cold pa start? yung klase ng bigas na yan. Yan. Okay, magandang tanong po yan kasi marami pong misconception sa ganyan po no? Ito pong sinasabi natin aging stock, so laon na tinatawag natin na pwede natin hong i-dispose under po sa mandate ng NFA para ho bago ito maging unfit for human consumption. Pwede po itong i-denta sa mga government agencies, local government units. Ito po ay lang, kumbaga meron po tayong sinusunod na standard na pag sinabi po nakatatlong buwan na ang bigas, pwede na natin siyang i-consider as aging stock. Pero in reality, 3 buwan po na bigas, hindi po old stock yan, hindi po laon yan. Ano lamang po, sa papel lamang po natin nasasabi na aging stock siya kasi para po makategorya siya as aging stock. Kumbaga parang administrator, ginagawa natin ito as protocol para masigurado na ang ilalabas ninyong bigas ay fit na Safe. fit for human consumption. Tama po yan. At saka po, hindi naman po kami naglalabas ng bigas sa NFA, whether it's a regular rice natin na 0 to 3 months or 3 months and above, nang hindi po nasuri. Po, tinetest po yan Pag pumasok po sa parameters natin, it's good and fit for human consumption. Saka lang po natin siya inilalabas. So makakasiguro po tayo na yun pong ilalabas sa proyektong ito na initially manggagaling po sa NFA, ay good quality at kahit pwedeng kainin ng kahit na sinong Pilipino, kahit po tayo. Tapos kasi sa bagay, sa mga palengke rin naman, sa mga tindahan ng mga Na-stock din dun bigas, Oo. na-stock din doon, do? Pero gaano ba katagal dapat ni-stock ho ang bigas? Sabi niya 3 months. O para masabing dapat expired. na-dispose na. Oo, ano ba yung expiry life ng ng bigas? Shelf life ba Shelf tawag doon? life, yes. Opo. Actually, yan po ay napaka-variable, no? Para po masabi na expired. Hindi sa totoo lamang po, kahit 1 taon po, hindi po may expire yan. Kung yan po ay nai-store sa tamang pamamaraan at wala po mga peste o bukbuk, no po? Wala naman pong expiration na may ilalagay ka agad-agad. Depende po yan sa pag-store. Kanya po, mahirap po magsabi na kailan ba may expire ang bigas. Tayo po. Kahit 1 taon na kaimbak, hugasan mo lang po yun. At saing, okay na naman po Nung unang panahon nga po, di ba?
mas gusto nila yung laon. Gusto ko laon. Bumibili sa tindahan laon kasi maalsa yan eh. Oo, Maalsa. Kahit ang alam ko, noong unang panahon, si Jollibee, mas gusto niya yung medyo may pagkalaon dahil nga kailangan maalsa. So, ngayon nagbabago ang preference ng tao. Ngayon, pag sinabing laon, parang akala nila lumang-lumang. Anong klaseng Hindi po ganun. administrator, anong klaseng bigas ho pala yan? Yan ba, regular, well-milled? Or premium rice. Baka naman premium yan, ha? Ano po, ito po ay, ang NSA po ay naglalabas lamang po ng regular well-milled rice. Regular well-milled. Nagsama Opo. sila, regular well-milled. Yan ba'y local produce o imported? Ang lahat po ng ito'y local. Local. Matagal na pong wala tayong imported. Pagkapasa po ng RTL, wala na po tayong imported. Pinaubos na lang po yung stock noon. At from then on, puro local na po ito. Local natin po. Administrator, sa kailan po sisimulan talaga yung programa? Kasi ang dami po naghihintay nito na makita nila na regular sa Kadiwa centers eh. At gaano kalaki yung ilalarga pong bigas ng NFA para dito kapag sinimula na yung programang yan para sa vulnerable sector? Tama po, no? Marami na pong nag-aabang at mga excited po na makita itong ating 29 pesos na bigas. No? Ang balak po ng Department of Agriculture sa susunod na buwan ay maumpisahan na ito. July. Or sa lalong madaling panahon. No? Tayo naman po, ang NSA, ang role natin dito ay ang magbigay ng initial stock para po sa proyektong ito. Meron po tayong naitala ngayon na pwedeng ibigay sa proyektong ito na 12,600 as of kahapon na pinakompute ko, 12,600 Metric tons. Yan po. 12,600 metric tons po ang Malaki na rin available yun. natin yan nationwide. Marami na po yan. Kung pupuntutin po natin yan, nasa mga 252,000 bags of rice po yan. Kaya lang po, nationwide po yan. Kalat-kalat po yan. Iba-iba po ang location. So initially po kasi, sorry po. Sige po. Go ahead, sir. Go ahead po. Initially po kasi yun lang ang role ni NFA dyan, yung to provide the stocks of rice na pwede naming ibigay sa DA or ibenta sa DA para sila po yung mag-ano yan. Dahil sa mandato po namin, 3 bagay lang kami pwedeng mag-release. Calamities, emergencies, at saka po yung mag-release ng mga aging stock before they become unfit for human consumption. Definitely wala na po makikinabang at magsusubasta na private traders sa NFA Rice, Administrator. Sa ngayon po, sa pananungkulan po natin, wala pong mangyayaring ganon. Although pag naglabas po tayo ng order para po maayos ang paglalabas ng mga aging stock, ang huli-huli pong option namin doon ay auction. Yes. So pag auction na po, kahit sino po pwede nang sumali. Pero bago po namin gawin yon, i-offer po muna namin sa lahat ng mga government agencies. Kadiwa Center muna, sir, ang sana priority. Opo. Ay, kasama po yun. Kasama po sila doon. Pati po yung ating mga government-owned and controlled corporation, kasama rin po sila sa operan natin para po makinabang lahat ng makakabili sa ating mga kadiwa. Paano ho yung natin, buffer naman para ho for emergency? Meron ba tayong supply rin for emergency? Kasi panahon ito ng tagulan at saka mga bagyo, mukhang kailangan may naka-standby tayo na bigas. Opo, tama po. Ay, tayo naman sa NFA, pinitiyak po natin yan. At natutuwa po tayo na ibalita na talagang hanggang ngayon po may nabibili po tayong nadadagdagan pa kahit paano. No? Ang ating pong stock sa ngayon ay ang katumbas na milled rice po nito sa ngayon ay 143,000 metric tons of equivalent milled rice. No? Good for how many days yun, sir? 4 na araw po yun na buong Pilipinas makakakain ng 4 na araw. Yun po ang katumbas po nun. Okay. So, kung paano po mamomonitor halimbawa nilarga na yung proyekto, limited 10 kilos per month sa isang pamilya, paano natin mamomonitor na si Lolo ang pumila ngayon, si Lola ang pipila bukas, si Nanay ang pipila bukas, lahat sila senior or PWD? Paano natin mamomonitor na hindi ito galing sa isang pamilya lang? Medyo challenging nga po yan. Pero may coordination naman po ang Department of Agriculture at ang DSWD at ang other government agencies na nakakaalam po ng talaan na ito. Sila po yung gumagawa ng mechanism para po hindi maabuso ito. No? I cannot give the details now but I know for a fact na nag-uusap po closely
ang DA at ang DSWD. Siguro at dapat- ibang mga local government units. Siguro Siyempre, dapat parang may booklet na, Weng. Baka Oo. pwede. O ano mang paraan para lang Oo. kasi ang Kahit 10 kilo medyo kulang din yan sa isang buwan. Kulang, correct. Oo. Diba? Kaya siguro, ewan ko, kung pwedeng i-consider kung talagang kailangan ng pamilya, ba't nyo yung pagkakait sa kanila? Totoo. Oo, ang supply na Kung yan. kakayanin naman po, kakayanin naman po ng gobyerno, pero katulad po ng sinabi natin, ito po ay may social cost dito, may fondong kaakibat. Ito po. Ang maganda lamang po dito, may option na po ang mga ating mga kababayan na medyo bus vulnerable Opo. na maka-afford po ng murang bigas na Opo. napakamura kumpara po sa regular price Oo. ngayon. So, nabili nyo ho ito sa ating mga lokal na magsasaka, ano ho? Opo, lahat Okay. po ito 100%. O, magkano Nabili po ang, natin sa magsasaka. magkano ho ang budget natin dito? Kasi kung buwan-buwan to, magkano per month ang budget natin? Ay, tingin ko po, ipataubaya ko po sa Department of sila Agriculture na. ang pagsagot. Okay. Kaya sila po, Oo, kanilang opo. pong proyekto yan. Kami po ay component lamang ng isang proyekto. Paano yung paglalabas ho niyan? Galing sa warehouse, tapos i-deliver. Sino pipick up ho niyan? May mga third party ba dyan? Para sa delivery, logistics? Baka meron din may middleman din. May logistics wala naman, po ha? siguro. NFA na Kasi po yun. From NFA to DA po ang pagbigay po ng tax. So, wala pong third party po dyan. Or kung may third party man, kami po ang magpo-contract po. Sige, ihatid nyo doon, or pick upin nyo dito sa bodega namin. Ganun po ang mangyayari dyan. Hindi madaragdag sa presyo ng bigas na may bibenta sa Kadiwa Center yung pong ganong klase ng logistic needs. Ay, wala po. Wala, po. okay. Kahit Government sino po, kasi. walang madadagdag po doon. Wala po. So, Itong tanong, Administrator, 29 lang, hindi pwedeng ibaba pa sa 29? Tumawad talaga ako on air, di ba? mukhang yan ata na-approve ng NEDA, no? Hanggang 29 pesos. Oo, hindi na kayang ibaba sa 29 yon, Administrator. Sa ngayon po, hindi na po. Yan po yung na-approve ng NFA Council, 29 po. No? How I wish kaya po natin at afford ng gobyerno na magbigay ng mas mababa pa dyan. Pero sa ngayon po, yun po ang approve ni NFA Council. Opo. Wala ho ba kayong idadagdag na mga tauhan para ho sa pag-distribute ho nitong NFA rice? Sa amin po wala. Kasi Wala po, na. kasi talagang kukuhanin lamang po sa amin bodega yan or okay. ihatid lamang po namin sa DA. At sila na po yung bahala sa mekanismo kung paano po nila ibebenta yan. Kanya wala po akong nakikitang need ng karagdagang tauhan para po dyan. Huling hirit ko na lang, Administrator, bakit 29 pesos? Ano po yung basihan na naipeg ng NEDA at NFA Council sa 29 pesos per kilo yung ibebenta na yan, yung old stock? Hindi ko rin po masagot po yan. No? Tingin ko, yung Department of Agriculture, yung NFA Council po ang pwedeng sumugot po dyan. Oo. Hindi ko rin Nabili natin ito sa magkanong halaga sa mga lokal na magsasaka, Administrator? Itong mga ito yung nabili natin noong panahon ng presyo ng palay ang pagbili natin. Nasa 19 hanggang 23. Ayun, oo. So, opo. Yan Ayun. po yung So kahit pa paano ating, hindi lugi ang gobyerno dito, may tubo pang 3 pesos, ay 6 pesos, kung sakali. Hindi po. Definitely po, lugi po ang gobyerno dyan. Lugi, dahil? Kasi binili po natin yan, 19 to 23. Palay pa lang po yun Okay. Gigilingin mo yan. Kung tutusin yung 19, rule of thumb, i-multiply mo yun, times 2 mo yan, Opo. that's 38. 38 pesos per kilo na lugi po. nga. So malaki ang Lugi po subsidize yan. ng gobyerno dito. Yun po yung- Subsidize talaga to. Yun po yung social cost, no? Yes. Itong ating proyekto. Talagang yung 9 pesos, sinagot po ni gobyerno as a social cost. No? Okay. Para tulong sa ating mga kababayan. Hindi, paglilinaw lang, sino lang pwedeng bumili ho nito, Administrator, kung may idea ho kayo? Opo, ang mga mauuna po dito ay ang 4Ps, sa mga solo parents. 4Ps. Meron po dyan mga, Nakatatanda. Senior citizen. Yun. Sila po yung Yung mga PWD kasama ba? Nabanggit ni Nabanggit ba? Administrator. PWD? Yes, kasama lahat ng po vulnerable sila. sector. Okay. May indigenous people. May mga indigenous. Pwede rin kasama. Sa mga susunod po, wala pa. kasama po sa listahan sa susunod pong
kumbaga second in line po sila. Okay, sige. Sir, maraming salamat abangan sa natin yan. oras ha. Excited kami sa Wala full pong implementation anuman. nito. Thank you, sir.